Iba talaga, mga kaibigan, ang tigas ng paniniwala. O baka may halong yabang na. Baka may halong makasarili na. Ang tinutukoy ko po, mga kaibigan, ay itong galaw ni Senate President Chis Escudero. Akalain po ninyo, dating Senate President, top-notcher sa bar at minority leader, napakahalaga ng posisyon ng minority leader, na sumulat, nanawagan, humarap pa sa ilang beses na press conference si Coco Pimentel, ang tinutukoy ko. Hindi po pinakinggan ng Senate President. Ano ba ang apila ng minority leader at dating Senate President na si Coco Pimentel? Mag-trial na o kaya ay mag-usap-usap sila, konsultahin, pakinggan ang boses ng mga kapwa niya senador. Kapag ka impeachment trial, impeachment court ang pinag-uusapan, hindi anya pwedeng ito ay majority group lang ng senador ang magdidesisyon at mag-uusap. Ito ay dapat pinag-uusapan ng lahat ng senador. Yan po ang paniniwala ng minority leader na si Coco Pimentel. At ako sa akin pong personal na pananaw at observation dito, tama lang po yung sinabi ni Coco eh. Kung ang topic or issue ay kaugnay sa regular session day, pagtalakay ng mga proposed bill, tama naman. Majority senador lang ang mag-uusap dyan kung anong kakalendar, schedule sa kanilang public hearing at debate sa plenaryo. Ang minority walang say dyan. Totoo yun. Pero dahil impeachment court ang pinag-uusapan para magkaroon ng trial, tapos nga na may matanggap nila ang article of impeachment mula sa Kongreso, ay dapat ito pinakikinggan ang lahat ng mga senador at nag-uusap na. Pero sa kabila po ng paliwanag ni Coco Pimentel sa media at personal na pagsulat kay Senate President Escudero, binaliwala. Kaya ako sinabing binaliwala, pinanindigan pa rin ni Escudero na sa next Congress na pag-usapan ang impeachment. Kaya marami pong dismayado. At isa na po ako dyan sa nadidismaya kay Senator Chis Escudero kasi number 1 yan sa balota ko noong 2022 binoto ko talaga yan. Pero ngayon, nadidismaya ako kasi nagkakaroon po ng pagkakataon si Sara Duterte na linisin ang mga dumi niya dahil po sa pagkakadelay ng impeachment trial. Hindi lang po ang mga congressman, hindi lang po ang mga private lawyers or mga vloggers o media nakakaintindi ng sitwasyon. Pati mamamayang Pilipino ay hindi pinakikinggan nitong Senate President. Saan ba siya naglilingkod? Maitanong ko lang. Sino ba ang kanyang pinaglilingkuran? Di ba dapat ang mamamayang Pilipino? Ang linaw doon sa survey, 73% ng mga Pilipino pabor na bigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na may pagtanggol ang sarili sa magitan ng trial. At may presenta rin ng prosecutor ang kanilang ebidensya. Yan po'y proseso ng batas. Impeachment process. 1987 Constitution nagsasabi. Pero, ang ginawang schedule, at yun ang focus ngayon ni Escudero, sa June 2 ang kanilang pagbabalik, dun pa lang sila gagalaw. Magsisimula ang pagbibigay ng 10 days sa prosecutor para isumiting mabuti ang mga dokumento, another 10 days din para naman sa mga defense counsel kay Sara Duterte kung ano ang kailang komento sa kaso. In other words, yung buwan ng June, walang mangyayaring trial. In-schedule ang trial sa July 30 after ng SONA ng Pangulo. Last Monday ng July, ang panibagong State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Okay? So after nun, saka pa lang. Yun ho ang masusunod. Yun ang gusto niya. Sa ngayon, ang tanong, kinonsulta ba ni Senator
Escudero ang kapwa niya senador? Or Viber group lang ba kayo? Nag-Viber group chat lang ba kayo? O paano? Kasi wala akong nakitang picture or video na nagkaroon ng komperensya in person ang mga senador. 23 lang silang senador eh. Napakadali naman buuin yan kung gugustuhin. At mahina ang liderato ng Senado na kapag hindi niya napagharap ang majority ng mga senador, kahit nakareses, ibig sabihin hindi ka pinaniniwalaan. On call yung mga senador, karamihan nandito sa Pilipinas. Lalo na yung mga re-electionist, nandito lang yan dahil kumakampanya. So hindi maipakita ni Escudero ang ebidensyang siya ay nagkonsulta sa kapwa niya senador sa pagitan ng isang malayang komperensya, meeting in person. Baka yung sinasabi nga niyang group chat, doon lang sila nag-usap-usap. Wow! Baka nga po nagkaroon naman sila ng mga communication, pero dahil nga nakareses at pinaglalaban nga ng Senate President na nakareses sila, kaya po hindi nila ginagawa ang impeachment trial, ano pa ba naman ang magiging kumbaga sagot ng mga ibang senador? Syempre, 'di ba? Nakareses din sila. Nakareses po sila. Yan lang naman ang dahilan 'di ba? Kaya siguro chat-chat na lang. 'Di ba? Ikaw na bahala kung anong sabihin mo. So kaya ko naman sinabing parang may yabang na ito, yung arrogante na ang dating, o makasarili, o walang pakialam sa mga kritiko or nagbibigay ng idea. Kasi ang kanya sinasabi, yung bias o anuman ang pinanggagalingan ng idea, wala na siyang pakialam. Hindi daw sa makikialam at hindi daw niya susundin ang mga identify na pro-Sara, anti-Marcos, pro-Duterte, pro-Marcos, anti-Sara, vice versa. Wala daw siyang pakialam doon. Kasi bias daw yun. Wow. Nakakalimutan na itong Bicolanong senador na political, technical, and legal ang isyong ito. Pure ginawa niyang legal lang kasi hindi siya magtrabaho dahil nakareses ang Senado. Wala siyang pakialam sa sinasabi ng mga magaling na abogado. Wala rin siyang pakialam sa gusto at kagustuhan hinahanap ng taong bayan na trial. Wala talaga. Kaya nasabi kong parang may pagka-arrogante or katigasan ng loob nitong Senate President. Buti sana yung katigasan ng kanyang loob ay papabor sa mga Pilipino. Okay yun. Hindi. Itong kanyang katigasan ng loob, pumabor lang sa mga Duterte at pumabor lang sa kanyang paniniwala. Yung paniniwala ng mamamayang Pilipino, mga eksperto sa batas, mga retired associate justice sa Supreme Court, bali wala sa kanya. Ang kanya, opinion lang yan, ako ang masusunod. Ako ang dapat masunod. Para bang gustong palabasin ni Escudero, akin itong Senado. Wow! Kaya ako sinabing gano'n, kasi ikaw na lang alam. Kung pinakinggan mo at kinonsulta mo, actually hindi mo na kailangan konsultahin. Voluntary na pong nagsasalita ang maraming sektor ng lipunan. Maswerte ka dahil libre na nagsasalita itong mga mamamayan. Hindi ka na magpapakain, hindi ka na magpapamiting para lang konsultahin. Nandiyan na open sa social media at sa media ang panawagan, magsimula na ang trial. Huwag mong patagalin. Just imagine, etong halos 2 linggo, 3 linggo ng February, ang buong March, April, and May, walang gagawin. At kung ang trial ay July 30 pa, so more or less, mga 4 na buwan, walang mangyayari. Samantalang kung nagtrabaho kayo, nagbuo ng impeachment court, sa loob ng 4 months, tapos na. Baka nga hindi umabot ng 4 months. Tapos na, malaman natin kung guilty o not guilty. Para pagpasok ng 20 Congress, bagong yugto, bagong trabaho ng mga congressman at senador. Mabibigyan ng priority ang mga panukalang batas na gugustuhin ng Malacanang na nakapaloob sa gagawing State of the Nation Address. Talagang kakaiba. Ano po yung masasabi? Huwag natin tigilan ito. Hindi po ako titigil ng pagbabantay dito sa isyong ito. Mahalagang malaman ito ng taong bayan, yung totoo. Please like and share ng video.
Eto, ulitin ko po ulit. Kung 20th Congress po ang tatalakay dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte, eh di dapat nga po talaga walang manalo na senatorial balls na kaalyado nitong si Digong. Ngayon po, kung ito nga si Senator Escudero ay ganyan po ang kanyang ginagawa, medyo delikado po talaga para sa ating mga Pilipino itong kanyang pag-delay. Kasi nga po, nakikinabang ang mga Duterte, eh. Nahihilot nila ang mga gusot, 'di ba? Napaplantsa nila ang mga lukot ng ginawa ni Sara Duterte dito sa mga nakaraang kanyang paghawak o pagmaniobra dito po sa DepEd. 'Di ba medyo ano, medyo yun yung nakakaalarma sa akin eh. Kasi pwede pong mangyari na ito pong ating VP, ating Vice Presidente na gusto nating masipa, mawala sa pwesto dahil nga po sa sobrang hindi po tama ang kanyang mga ginagawa na pamamahala, eh parang nawawalan ako ng pag-asa na may impeach ito eh. Dahil kay Senator Chis Escudero. Medyo ako, parang sabi ko habang pinapanood ko yung video ni Sir Mike Abe, parang nawawalan na ako ng pag-asa na si Sara Duterte may impeach pa. So, ewan ko lang kung ano mangyayari. Pero kung 20th Congress nga po talaga na ang magtatalakay niyan, ang mga magiging senator judge ay ang mga susunod na mananalo, yun lang ang solusyon. Wala sanang manalo na senatoriable ni Digong. Diba? Pero kung lulusot ang mga senatoriable ni Digong, wala na. Ngayon, yung paglilinis sa kalat ni Sara Duterte, makapangyarihan pa rin yan. Diba? Kaya nilang gapangin, kaya nilang pwedeng takutin, bantaan ang mga tao na kumakalaban sa kanila, mga magwi-witness laban kay Sara. Diba? Nagawa na nila yan dati. Nakita natin na puro pananakot ang ginagawa ng ama. Gano lang kung gawin din itong strategy nitong anak. Di ba po? Kaya tama lang itong si Sir Mike Abe. Nakakadismaya, parang nakakaloko. Dahil nga po, binoto natin sila para tayo po ay pagsilbihan anytime. Kasi ang gobyerno, walang walang pahinga yan eh. 24 hours yan, 24 oras, 'di ba? 7 days a week, 365 days in a year. Walang pahinga ang gobyerno, pero ang mga senador, parang alam niyo yung kailangan natin silang intindihin. Tayo ang dapat na mag-adjust. Tayo dapat ang maghintay. Ang taong bayan hindi po dapat pinaghihintay eh, 'di ba? Galit sila sa mga mababagal na proyekto. Galit ang ibang tao o mga politiko sa mga mababagal na aksyon. Pero itong dapat na aksyonan na ganitong issue, hindi po inuuna. At ang inuuna po ay ang pahinga. So, sana hindi ito maging o makaapekto sa mga darating na eleksyon sa katulad ni Senator Chis Escudero. At sa susunod na mga eleksyon, sana hindi maalala ng taong bayan na minsan nang siya ang maging Senate President ay dinidelay niya ang dapat na forthwith na kinikilusan ng mga senador. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama niyo dito sa aking vlog nito. Sir Mike Abe, thank you po sa inyong video na aking nireaksyonan. At ingat po kayo. Nasa mga panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Thank you po.